Isabuhay ang Alleluia! Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 20, verses 1 to 9, and I read it for you. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone had been removed from the tomb. So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, "They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him." Then Peter and the other disciple set out and went towards the tomb. The two were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent down to look in and saw the linen wrappings lying there, but he did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen wrappings lying there, and the cloth that had been on Jesus' head, not lying with the linen wrappings, but rolled up in a place by itself. Then the other disciple, who reached the tomb first, also went in, and he saw and believed. For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead. Isa pong umaga na kakaiba, tahimik at punong-puno ng liwanag. Ang libingan na dating sarado, ngayon ay bukas. Ang batong napakabigat, iginulong na. At ang katahimikan ng kamatayan ay napalitan ng isang sigaw ng tagumpay. Hallelujah! Muling nabuhay si Jesus. Happy Easter Sunday po sa inyong lahat. Ang Pasko ng Pagkabuhay ay hindi lamang pag-alaala sa isang pangyayari. Ito ay paanyaya sa atin sa isang bagong paraan ng pamumuhay. Ang Alleluia ay hindi lang awit ng simbahan. Ito ay dapat maging tibok ng ating puso, direksyon ng ating araw-araw na pamumuhay. Sa panahon ng Kwaresma, hindi po natin inawit ang Alleluia. Ngayon, muli natin itong inaawit ng buong sigla at saya. Pero, papaano nga ba natin maisa sa buhay ang Alleluia? Una, mamuhay sa pag-asa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapaalala na walang sitwasyon na tuluyang patay. May pag-asa kahit sa gitna ng kabiguan, sakit at dilim. Kapag pinili mong bumangon muli, magtiwalang muli at magmahal muli, yan ay isang haleluya na isinasabuhay. Ikalawa, mamuhay sa pagpapatawad. Ang tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan ay paanyaya sa atin na magpalaya. Hindi lang ng iba, kundi pati ang sarili. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit sa bawat pagkakataong pinipili mong magpatawad kaysa magtanim ng galit, ipinapahayag mong buhay na buhay si Jesus sa ating piling. Isang akto ng Alleluia. Ikatlo, mamuhay sa pagmamahal na kumikilos, hindi patay. Ang muling pagkabuhay ay hindi tahimik, ito ay bunga. Tulad ni Jesus, tayo ay tinatawag na lumabas, maglingkod at magbahagi ng kabutihan. Ang simpleng pagtulong, pakikinig at pagdamay ay mga konkretong haleluya sa mundo. Mga kapatid, ang tanong ngayon sa atin ay, naririnig ba sa buhay mo ang haleluya? Nakikita ba ito sa iyong mga desisyon, sa iyong mga salita, sa iyong pagmamahal? Dahil ang tunay na Pasko ng pagkabuhay ay hindi nagtatapos sa isang araw. Ito ay nagpapatuloy sa bawat pusong pinipiling mabuhay kasama ni Jesus. Ang libingan ay walang laman. At dahil dito, ang ating buhay ay dapat mapuno ng pag-asa, ng kapatawaran, ng pagmamahal. Ito ang Alleluia na hindi lamang inaawit sa simbahan,
kung hindi araw-araw na isinasabuhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus na muling nabuhay, punuin mo ang aming puso ng iyong kadakilaan. Turuan mo kaming isabuhay ang Alleluia sa aming araw-araw, sa aming pag-asa, pagpapatawad at pagmamahal. Naway ang aming buhay ay maging patunay na ikaw ay tunay ngang muling nabuhay para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.